Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon. Grabe mga Lodi news natin, mga Lods, no? At check natin, update tayo ngayong gabi. Kung ano yung nangyayari sa chart, alam nyo na. Kung naka-monitor kayo ngayong araw na to, medyo matutuwa kayo mga idol, no? So sa ating XRP, back to 2.1 na, mga idol, no? So, yung position natin, ako, inverse pa naman ako. Sabi ng mga nagko-comment sa akin, wag daw kayo makinig kasi inverse daw ako. Oh, ayan. So, ongoing profit natin mga Lodi 19.9, no? Nag 20k na yan kanina, mga idol. So, ang stop loss natin nasa 253, so mga nasa 14 plus to, mga lods, no? So, check natin mga idol kung ano pang pwede ko na nga itong taasan yung ano pero mamaya na lang, no? Kasi syempre nagre-record pa tayo. Pag nagre-record ako, mas gusto ko yung ano malayo-layo kasi baka mamaya biglang lumipad diyan mga lods no? Tumaas pa yung profit natin. So, pero kung bigla ako habang nagsasalita ako biglang gumanon yan, lock profit natin is 14. Okay? Pero ngayon, 19. Nasa 19 yung ating ongoing profit mga Lodi, no? So, ayan, bumababa na siya. Si inverse daw ako ayan. So, let's go. Mag-update na tayo ngayon mga Lods, no? Ano tayo? Kung makikita nyo, kulay green ang ating hours, ang day natin kulay green, ang week natin kulay green na din, no? Halos isang linggo na pala tayong pump, no? Week natin green na, month natin medyo wala pa. Meron pa ring mga kulay red at ang year natin is sobrang negative pa niyan. May mga 74 pa Doge 59%. Kita nyo ang lalalim pa. So babawiin pa natin ngayon yan. Ngayong taon. Mga idol, no? So sana mabawi natin yung ano na yon, yung drop na yon, mga idol, no? So mag-news update muna tayo dito sa balita na to mga Lodi. Nako, nag-iinit na kasi ito yung pinaka-trending news ngayon no? Parang maski si Putin nagalit na, mga idol, no? Under what pretext did USA bomb Yugoslavia, Iraq, Syria, and Libya? Sabi ni Putin, no? Were there Security Council sanctions? No. They simply decided to do it and did it, no? That's all there is to international law. They do whatever they want. And now Venezuela, ayun yung sinabi ni Putin, mga Lodi, no? So medyo mainit ulo ngayon ni Putin dahil sa nangyari, mga idol, no? Ganun din yung China, pero may panlaban yan si Trump parang sinabi niya, ano bang gusto nila? Diba, gusto nila yung langis ng yung oil ng Venezuela. Huwag kayo mag-alala, bibenta ko sa inyo yan sabi ni Trump Ayan sabi ngayon dito ni Mark Rubio, mga idol, no? Sabi niya, Mark Rubio lays the hammer on Maduro and warns the entire world, mga lods, no? He's like to play games and thinks nothing will happen. Sabi niya, I hope people understand President Trump is not a game player. He wanted to play big boy. If you don't know, now you know. Sabi niya, mga idol, no? Grabe. Parang inano nila yung kapangyarihan nila, mga lods, Pinakita nila. No, ngayon, sinabi dito, nako may pumalag Colombian president. Sabi dito ni Gustavo Petro, just went after Trump. Sabi niya, a clan of pedophiles want to destroy our democracy to keep Epstein list from coming out. Parang palabas lang daw pala to para hindi malabas yung files They send warship to kill fishermen and threaten our neighbor with invasion for their oil. Sabi ngayon, mga Lodi, ni Gustavo. Sumapalag si Gustavo. Ngayon, sinabihan ni Trump yan, mga Lods. President Trump just put Colombian President Gustavo Petro on notice. He better watch his ass, sabi ni Trump. He's making cocaine and sending it to the United States. I stick by my statement. So, ayan, mga Lodi. Nako, alam nyo, mga idol, yung pagkaganto, bansa-bansa na, hindi malabo na.
Pero wag naman sana mga lods no, na magkaroon tayo ng WW3, no? No, WWW3. World Wide World. World War 3, no? Nako, mga lodi, nakakatakot 'yun. At ayun ang pinakapagdasal natin na wag mangyari. Pero dahil nangyayari yung ganito mga idol, no? Parang sa ginawa kasi ngayon ng USA na pagkuha o sabi nila pagkidnap doon sa presidente ng Venezuela, ang daming nag-react. Mga lord, syempre yung mga hindi ka alyado, magre-react talaga yan mga idol kasi yung kaya nilang gawin sa Venezuela yan, kaya rin nilang gawin sa iba yan. Parang ganun sasabihin nila, di ba? Ito pa yung iba. Mga lords, no, hindi lang Colombia. I think Cuba is gonna be something we'll end up talking about because Cuba is a failing nation. It's very similar, sabi niya, Venezuela, Mexico, Colombia, tsaka Cuba. Nako, grabe to mga lodi. Ito mga bansa na to, nako. Sa tingin ko yung mga presidente dito medyo nanginginig na mga idol dahil nababanggit na sila ni Trump, mga lods, no? Nako, delikado 'yan. Alam niyo ang talo diyan yung mga tao. Yung mga tao o yung mga citizens sa bansa na 'yan. Tulad ngayon sa Venezuela, actually meron akong nakita kanina may mga nag-celebrate pero karamihan mga lodi is takot. Nag-iipon sila ng mga pagkain nila sa mga bahay-bahay nila. Ang dami nilang nakapila sa mga grocery kasi hindi nila alam yung susunod na mangyayari. Wala silang idea 'Di ba? Wala silang presidente, wala silang leader ngayon. So anong gagawin nila ngayon? 'Di ba? So yung mga tao, ang instinct agad nila, naku, ipon tayong pagkain. Naku, wag muna tayo sumali sa mga ganyan. Dito lang muna tayo. No? Nasa fear ngayon sila. Hindi sila nag-aaral, blackout dun. 'Di ba? Walang mga pasok, yung trabaho, nako. Kawawa yung mga tao. So sana matigil na 'tong mga ganito mga idol. Nako, ito pa, umepal pa 'to. American recklessness toward other countries is what made us seek to possess nuclear weapons, and we advise Iran to quickly acquire these weapons. Sipin nyo pinayuhan pa ni Kim Jong-un, no? Kasi meron mga post, lesson learned. Anong lesson learned na pwedeng makuha sa Venezuela and US? Dapat meron kang nuclear weapon para ilag yung US sa'yo. Parang ganun yung sinasabi nila, mga idol. Ganun din yung sinabi dito ni Kim Jong-un, no? Kaya mag-possess kayo ng nuclear weapon para hindi kayo binubuli ng US. Parang ganun yung sinasabi niya dyan, mga idol, no? At pangit yan, mga lodi. Ito yung epekto. Ngayon, may iba pang epekto, mga idol. Parang pwede nang, ito sabi dito ng India ba to? Sabi niya, if US President Donald Trump can abduct Venezuelan President Nicolas Maduro from his own country, then what is stopping India to go to Pakistan and bring back the mastermind of the 26/11 terrorist attack to India? Di ba? So nagkakaroon na sila ng naku, iba na yung nagiging mindset ng mga tao, di ba? Kung kayang gawin yan ng US sa Venezuela, gawin din ng India sa Pakistan, gawin din ng China sa Taiwan, gawin din ng Israel sa Ukraine. Ganun na yung mangyayari, mga lodi. So yung ginawa na to ni Trump, napakalaking epekto na ito sa buong mundo, mga idol. Kaya, nako, siguro hindi pa natin nakikita ngayon kasi wala pa masyado nangyayari. Kung baga, baka salita lang din to. Kumbaga, yan. Hindi mangyayari mga ganyan. Parang ganun, di ba? Kumbaga, si Trump lang makagawa niya, yung iba hindi magagawa yan. Pero hindi natin alam We don't know, no? Kung anong mga susunod na mangyayari. Mga idol, kakaumpisa pa lang ng 2026. 4 na araw pa lang. May mga ganitong gulo na sa buong mundo, mga lodi. Nako. Kailangan natin mag-ingat, maghanda, mga idol, no? Ayun ang gagawin natin ngayon. Pero dahil nga sa nangyaring ganun sa Venezuela, to the rescue si Elon Musk, Starlink activates pre-internet in Venezuela until February 3. Pre-internet to, mga lodi, isang buwan. Kasi, actually, nagkaroon ng record, no? Simula nung sinugod ng US yung Venezuela, ang daming nag-download ng X na application, no? Yung Twitter, ang daming nag-download sa Valenzuela. Nag-record high yun, mga idol. Kasi wala silang makuna ng news. Sa X lang sila kukuha ng news.
So, ang daming mga tao sa Venezuela na nag-download ng X application, no? So, ngayon, sinabi ni Ilma, sige, pre-internet kayo ng isang buwan. Oh, 'di ba? Pero syempre, pag may account ka na doon, lagi mo nang anuhin 'yung kumbaga, ang galing din ng business technique nito ni Elon, no? Sige, pre-internet kayo. Pero once na ibalik na nila yung hindi pre-internet, gamit-gamit mo na yung X. 'Di ba? Hindi mo na mabibitawan yung cellphone mo. Dahil kung tutusin mga idol, ako mas nagagandahan ako sa X kaysa sa Facebook. Kasi sa X, may mga news na legit pwede mong i-verify kay Grok, hindi katulad sa Facebook. Sa Facebook, ang daming propaganda, ang daming fake news dun, mga lodi, di ba? Oh, ayan. Tapos, nako, eto na, mga idol, mag-umpisa na tayo. The US Senate just submitted a bill to keep the SEC out of crypto, no? Huwag kayo makialam sa crypto, sabi ng sabi sa Security and Exchange, mga lodi, no? If this passes, the entire playing field changes overnight, mga lods. Ayun yung sinabi dito. No, so pag pumasa to, nako, mababawasan yung tinik sa lalamunan ng crypto community, di ba? Pagka ganyan. Good news yan, lalo na sa mga crypto enthusiasts. And then, syempre, CZ ng Binance, mga idol, nagbigay ng comment, the crypto market is tiny. The technology potential is huge. All unrealized, sabi dito, just the beginning. So ngayon mga lodi, nag-uumpisa pa lang daw tayo. Kumbaga, this is the first cycle. This is the first new cycle. Tapos na yung 4-year cycle na nakaraan na era. Tapos na yung 4-year cycle era. Ngayon, super cycle era na daw, sabi nila mga lods. So nag-i-start pa lang daw tayo, sabi ni CC, no? Bloomberg announced live on TV that Abu Dhabi bought $520 million worth of Bitcoin. Sabi dito, no? Ni Bibek. Goods na goods. Sabi naman dito, I get how tough it is that Ripple isn't rising at all. But doesn't thinking of it as building up fuel get you excited, sabi niya. It's preparing right now for a huge, even bigger than you can imagine. It was the same back in 2017. Only those who know this pain will win, no? Yung mga nagtiis, mga lodi. Ito yung 2016, no? Tapos 2017, bang, lumipad ng ganun. So ngayon halos, sabi nga nila, hindi man sobrang identical pero nagra-rhyme. Di ba? Parang kamukha. So pwedeng ganyan yung mangyari, mga idol, di ba? Ayan, no? Nandito na daw tayo ngayon, no? Sobrang lapit na, mangyayari na daw. Tapos, Japan's entire banking industry is launching XRP adoption starting this month. It's for cross-border payments, making transfer faster, 3 to 5 seconds, and cheaper, up to 40% cost reduction. The rollout has full approval from Japan's financial regulator and includes top banks like Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, and Mizuho. Earlier pilots worked well, and there are plans to use XRP for domestic bank transfer to buy mid-2026, no? So grabe na to, mga lods. Napakadaming magandang good news sa XRP, pero syempre hindi pa natin nararamdaman yan. Sabi nga nila, mararamdaman yan siguro mga second quarter ng 2026. Boom! Panis, sabi mga lods. Isipin nyo sa Japan to, ito Japan. Ito naman Korea, no? Boom! XRP just flip Bitcoin and Ethereum in volume and liquidity on Upbit, South Korea's largest crypto exchange. Number 1 ang XRP, mga lodi, sa trading volume, trading volume, no? Naunahan o na-flip ng XRP yung Bitcoin and Ethereum, mga lods, no? Ang layo ng ang layo ng pagitan, no? Di ba? Grabe si XRP, no? Sa Upbit to,
Local capital rotating into utility in Asia, payments aren't narratives, they're in infrastructure. No, investors there are moving ahead of heading and meme coins. Headlines and meme coins, they want function, speed and finality. XRP offers all three. This is what early adoption looks like. Watch what Asia buys, not what UP talks about, no? So wag niyo raw tignan yung mga pinapakita sa inyo, tignan niyo yung ginagawa nila, parang ganoon, yung binibili nila. Sasabihin nila ayaw nila sa XRP pero bili sila ng bili. Oh, di ba? Ito pa. Wormhole backs Ripple Bank's grade stablecoin approach. Wormhole says bank grade oversight is the future of stablecoin and points to Ripple as the leader. RLUSD is under the New York Department of Financial Services and approved by Office of the Comptroller of the Currency. Mga lods, no? Ito yan, yung wormhole. Sisipin nyo, leader daw yung Ripple, no? Eto, sabi ni Moon Lambo, XRP Army, do you realize what just happened? Sabi niya, there are only 5 spot XRP ETF lives today. 5 pa lang, no? They have only been live for less than 2 months pa lang. Just 34 business days completed. Today is the day 35. Halos isang buwan pa lang pala, no? Ayan, for all spot XRP ETFs, total net asset already equals to 1.37 billion dollars, mga lodi, sa loob lang ng 35 days. Sa 34 days. That means that about of 0.7% of all XRP in existence has been eaten up by ETFs in just 34 days. That's also 1.4% of the market cap of XRP. Ganun kabilis, mga idol, no? 34 days pa lang, ganun na yung kinain nila. And this happened at a time when the crypto market has been suppressed due to the October 10th liquidation event. The market is in extreme fear, no? Nasa extreme fear pa yung market, pero ganun na yung ginawa ng XRP, mga lods. Yet the money rolls out into XRP ETF regardless. While at the same time, there have been many weeks of large outflows for BTC and Ethereum, no? Kung natingnan niyo yung mga balita natin yung nakaraan, halos karamihan outflows yung nangyayari sa Ethereum tsaka sa Bitcoin, pero inflows sa XRP tsaka Solana. Now imagine another 3 years or 5 years or 10 years out, that 0.7% figure is going to be way bigger, mga idol, no? So totoo yan. Now imagine the increase in demand for XRP that will occur on the crypto native side of things, Coinbase, Binance, etc. That's going to push price way higher too, no? This is all happening at the time when the fundamentals for XRP have never been stronger. XRP is an obvious early winner in the crypto space and has now been around nearly 14 years, mga lods. Pero sa akin, ngayon pa lang nag-uumpisa yan. O ngayon yung start nila. Kumbaga yung nakaraang 14 years, 13 years, paghahanda yun para ngayon. Ayun yung naisip ko dyan, mga lods, no? Sa XRP. If you're into XRP in 2026, even if you're brand new, you're going to look back on this moment and realize you were actually early. Even if it doesn't feel like it right now, you're early, man. Sabi niya. In fact, the vast majority of adoption for XRP that will ever occur has not happened yet, no? Wala pa, mga loads, pero abangan nyo, the best is yet ahead. Ayun yun, mga idol, no? Grabe. Ano ba yung mga pwedeng mangyari? At ano ba yung, kasi isip tayo, ano ba yan? Puro na lang ganyan eh. Di ba? Ano ba yan, no? This year, XRP is different from the last year. Ito totoo to, mga idol, no? The lawsuit has ended and ETF. The lawsuit has ended and the ETF. No, kumbaga, nagtapos na yung kaso, tapos naprobahan pa yung ETF, no? Has been approved, creating a certain bottom. And now XRP Ledger is going to be used more and more with ETF, no? Kung ikukumpara mo yung XRP sa mga nakaraang taon, ibang-iba ngayon, no? Bukod sa tapos na yung kaso, partnership, ETF, nako. The XRP on the market is gradually decreasing as banks and companies hold large amount of XRP. XRP will continue to decrease
leading to price increase. Ayun gets nyo yun mga lods? Di ba? So, ayun yung ating ano dyan. Ano to? Ba't na ano ako dito? Natag ako dito. Kita nyo yan? Pag kita nyo, nakatag pa ako niyan Pero tingnan nyo naman, wala man lang siyang followers. Isa lang yung following niya. Paano mo masabing legit to? Di ba? So, hindi mo i-click yan pag gaganyan. Di ba, mga idol? Ganun yun. So, grabe, no? Kung titingnan natin, parang ngayon yung panahon para asahan, kumbaga maging good vibes pagdating sa crypto, hindi lang sa XRP, no, hindi lang sa Bitcoin, hindi lang sa Ethereum, halos sa lahat ng crypto, sa lahat ng altcoins, parang goods na goods yung mangyayari ngayon 2026. Pero grabe lang yung mga ganitong news. Hindi natin alam kung makaka-apekto. Alam ko makaka-apekto to sa market, mga lodi, pero sa ngayon wala pa At sana hindi na lumaki. No, yung nangyayaring gulo ngayon dito sa mga bansa-bansa na to. Mga idol, no, wala na makiepal, wala na mag-trigger ng kung ano, no, para hindi na matuloy yan. Mga idol, no. So ganun yung sa akin ngayong araw, ngayong gabi. No, check natin 19.8. So ayan. Ito po yung trade ng ng inverse. Ayan. Wala lang. Sabi nga sa akin, hindi ako nagsabi noon napao nga lang ako doon sa tropa ko. Sabi niya, ikaw nga naglalabas ka pa ng trade mo, di ka na naglalabas niyan Sabi niya ganoon, ang mo lang naman news tsaka 'di ba? Yung iba nga hindi naman naglalabas ng trade nila tapos 'di ba? Sila yung mga master, wala namang pinapakita. Ganun lang. Sabi ko nga no. Ganoon lang ako noon, no. So, ayun. Yun yung news natin ngayong gabi, mga idol Pasensya na, medyo masakit ulo ko kasi talaga gusto ko lang mag-update ngayong gabi. Pero bukas, pasukan na. Alam nyo na yan, mga idol, no? Start na tayo ng usual natin, mga idol, no? So, kung dati, 2 videos tayo, ganoon na ulit tayo, no? At magbabasa na rin tayo ng comment simula bukas, mga lods, no? Ngayon lang yung last na hindi natin nagbasa ng comment. Pero bukas, basa na ulit tayo ng comment, no? Tapos 2 videos ulit tayo a day. So, ayun. Kita-kits tayo, mga idol, Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutang i-like ang video natin, no? Ayun lang request ni Jeblo, mga lodi. Mag-like ng video. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Kung wala pa kayong crypto exchange, mga idol, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin, Ayan yung mga link na legit, no? Hindi yan phishing, para hindi na kayo ma-phishing. Andiyan yung mga marlupit na link natin. So, kita-kits tayo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? It's back from school. Bye. Back to school. Back to school. Sorry.